Sunod-sunod po ang mga nagpapail ng kasong plunder o pandarambong sa Office of the Ombudsman. Ah, talagang lumalakas na ang loob ng mga mamamayan ngayong magsumbong magreklamo. At malaki ang kanilang tiwala sa ating gobyerno at sa Office of the Ombudsman kaya sila ay nagpapail ng mga kaso. Ang pinakahuli ay na kinasuhan ng plunder ay itong pamilya ni Congressman Romeo Momo Sr. ng Surigao del Sur. Ito po ay dating Undersecretary ng DPWS, naging party list congressman, ngayon po ay district congressman na. Pero nakita ng mga complainant, merong di umano sabwatan sa grabing korupsyon. Ito yun. Talaga na infrastructure projects ang napunta umano sa Surigao La Suerte Corporation na pag-aari umano ng pamilya ni na Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo at asawang si Tandag City Vice Mayor Eleanor Momo. Sa General Information Sheet ng kumpanya sa Securities and Exchange Commission, kasama ang pangalan ni Congressman Momo bilang direktor at stockholder mula 2019 hanggang 2022. Kanina, inireklamo ang mag-asawa sa ombudsman ng plunder at graft. Kinuwestiyon kasi ng mga naghablang pari at pribadong individual ang pagkamit nila ng mga proyekto gayong si Momo ay chairman ng House Committee on Public Works at co-chair ng House Infrastructure Committee. There is a problem because conflict of interest. Ba't niyo inalaw ang family corporation ng isang congressman na magkaroon ng ganitong bilyon na awards? Vice Chair pa si Momo ng Appropriations Committee kaya kabilang sa House Contingent sa Bicameral Conference Committee na mag-aaproba sa 2026 National Budget. Can you just imagine, billions ang nakuha kong ebidensya, pero member siya ng BICAM. Tinukoy rin sa reklamo ng Wow. Treasurer ng Surigao La Suerte Matindi. si Vice Mayor Momo at may posisyon din ang mga anak nila. Corporate Secretary si Provincial Board Member Melanie Grabe. Momoguno, Director si Councilor Romeo Jr. Si Ruela Tromel naman ang Managing Officers at pumirma para sa kumpanya. Sa isang pahayag, itinanggi ni Representative Momo ang mga aligasyon ng conflict of interest. Ayan o. Wala daw conflict of interest, purong pamilya, asawa, mga anak. May kinalaman doon sa La Suerte Corporation. Napakaswerte namang korporasyon yan. Sa bagay, pangalan pa lang eh. La Suerte Corporation. Ah, kasama sinasali at kasama itong si Congressman Momo Sr. na kontraktor. Congressman na, kontraktor pa. Para nga po sa inyong kaalaman, dati rin itong Public Works and Highway Undersecretary. Naging Senior Undersecretary pa yata ito. Namit ko na rin ito minsan, matindi pa lang. Bilyonaryo pala ito sa Surigao. Natatandaan ko na. Ito yata yung tumalo kay dating Congressman Butch Pichay. Ayun. Ganon. Ito pala yung kalaban ni Pichay. Hindi ko alam, hindi ko sinasabi may kinalaman sa Pichay dito. Sa naalala ko lang. Dating party list, ngayon district congressman. Kaso, ito, plunder case naman ang inaharap. At conflict of interest, malinaw na conflict of interest yan. Kasi asawa at mga anak pala yung involved dun sa La Suerte Corporation. Contractor yun at company niya. Wow. So, sige, sabi daw naman ni Congressman Romeo Momo Sr. Wala daw conflict of interest, wala daw sa kinalaman dahil matagal na daw niyang binitawan ang negosyo niya. Ang problema, pamilya mo nga ang may hawak. Paano yan? Congressman, dagdagan mo yung paliwanag mo. Malasado ang dating pagkaganyan. Malasado. Itlog lang, masarap pag malasado, pero pagka denial, hugas kamay, o kung ano man, malasado nga. Ayan na, nagkakabunga na, nagtitiwala na, tuloy-tuloy na po. Marami na nagpapail ng kaso laban sa mga politisyan. Nandiyan kasi si Ombudsman Remulla na tinalaga ng ating Pangulo. May balls, may malasakit, may tapang, may talino. Hindi katulad ng dati. Walang tapang, puro tago-tago lang kung anong nangyayari. O ngayon, bulgara na. Bulgara na. Bukas ang mga opisina ng Ombudsman araw-araw, maliban pag Sabado-Linggo. At yan yung isumbong nyo sa Pangulo. Isumbong nyo sa mga otoridad. Kasuhan yung dapat kasuhan.
Kaya yung mga may tinatago sa matagal ng panahon, nabubulgar na. So, magkasunod ito. Si Sara Duterte, kinasuhan ng plunder, malversation of public document or public fund. Ito naman, congressman, contractor. Bilyon ang nakuhang project. Wow! Talaga naman, sarap ng buhay ng contractor. Pero di ako naiinggit yan. Contractor na congressman pa. Pag nangungumisyon, dalawa ang komisyon. Eh kung mga anak, asawa ang involved sa construction company, triple ang komisyon. Latay ang pera ng bayan. Sus, merosip na buhay yan, oo. Ano inyong masasabi? Hindi ko sinabing guilty na, Congressman Momo ng Surigao. Hindi ko sinabing guilty na. Kaya lang po ay may complainant. Ang complainant niya, yung babae nagsasalita, si Attorney Sapra yata yun. Tama ba? Attorney, ano ba ito yung napangalan? Helen? Marie. Parang ganon. Attorney Marie Helen Sapra. Ayan. Ang complainant sa inyo, Congressman Momo Sr. at ng inyong pamilya. Dagdagan po niyo yung paliwanag para malaman ng tao kung mayroong kinalaman o wala. Anyway, civil society group at iba pang sektor, lalong lumakas ang loob. Hindi lang sa mga rally, kung hindi para sa pagpapail ng mga kaso. Tama yan. Tulungan natin ang ICI, tulungan natin ang NBI, tulungan natin ang Department of Justice, tulungan natin ang Ombudsman, tulungan natin ang Department of Public Works and Highway. Itong ginagawa ng civil society ay pagsunod sa rule of law. Dadaan sa proseso ang kailang reklamo, sumbong, laban kahit kanino. Iba yung mga rally dahil parte ng karapatan sa pamahayag, freedom of assembly, freedom of expression. Pero yung formal na pagpapail ng kaso ay parte yan ng rule of law na programa ni Pangulong Marcos. Pag may ebidensya, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan. So yan ang ginagawa nila. Kaya walang personalan ito. Okay? Walang kinalaman ang Pangulong Marcos at ang gobyerno sa mga nagpapail ng kaso laban sa mga individual na politiko. Ang mga nagrereklamo ay taong bayan. Kasi hinikayat ng ating Pangulo magsumbong sa Pangulo, magsumbong sa mga otoridad, idaan sa tamang proseso, huwag isurkat. Kaya okay na okay yan. Yan ang good governance. Yan ang makataong gobyerno. Yan ang tamang proseso. Walang paglabag sa karapatang pantao. Walang shortcut operation. Walang tukhang. Walang double barrel. Lahat binibigyan ng karapatan sa tamang proseso. Investigasyon sa korte ang labanan. Galing Sana all. Sana magpatuloy yung ganyan. Huwag na nating ibalik yung shortcut operation, labag sa karapatang pantao kasi yun